Magandang hapon, mga kapatid at mga minamahal sa Panginoon. Sa hapon ito ay muli ako ay binayaan na makapag-video uli sa dahil nabanggit ko na ito noon na may topic yung hell o kaya impyerno. So ngayon yung pagkakataon na naisip ko dahil sa tunay na kaalaman para maiwasan ang kahinatnan kung sakaling tayo ay mamatay. Kasi yung hell o impyerno ay hindi biro. Totoo ito. Marahil, Barcarding o Pretzel Carding, bakit na ginawa ng Diyos yun? Bakit gumawa siya ng impyerno? Alam nyo, ang impyerno ay ginawa ng Diyos hindi para sa tao, kundi para sa diablo yun. Yun. Mababasa natin yan doon sa Matthew 25:41, nandoon eh. Ang sabi doon sa mga nasa kaliwa, yan, binanggit ng Bible, nasa kaliwa. Ibig sabihin yung nasa kaliwa, mga makasalanan na hindi kinilala ang Diyos. Ang sabi roon, kayo mga isinumpa na pasaapoy ng impyerno na hinanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Binanggit yan. Si Jesus Christ mismo ang nagsasalita roon. Sa Bible, pag yung Bible ay Red Letter Edition, si Jesus Christ ang nagsasalita o nagtuturo. Alam nyo ba na lahat ng tinuro ng apostol sinulat sa Bible? Nanggaling yan sa Panginoong Jesucristo. Tinuruan sila eh. Yung mga apostol, yung 12 apostles, tinuruan ng Panginoon yun. Kaya isinulat nila para maipaalam sa tao upang ang tao ay hindi mapahamak. Magkaroon ng daan o magkaroon ng kaalaman upang ang tao ay sumampalataya doon sa sinugo ng Diyos. Ganun yun. So, pagpatuloy natin, binanggit ko kanina, yung impyerno ay hindi hinanda ng Diyos sa tao, kundi doon sa diablo at sa kanyang mga anghel. Yun. Marahil ang susunod nito mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon, heaven naman. Heaven naman ang tatalakayin natin dito. Ayon sa Biblia. Okay. So, makita natin yung hell, ang sabi rito sa Psalms chapter 9, sa aklat ng mga awit, sabi dito, 9:17, the wicked shall be turned to hell, into hell, and all that forget God. Ay yung mga raw masasama ay mapupunta sa impyerno, at ang lahat na nakalimot sa Diyos o kinalimutan ang Diyos. Di ba? Yun ang sabi, pupunta sa impyerno. Kasi nga, di ba sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Yun ang sinabi ng Bible. So kung kaya, maraming yun, lalo ngayon December. Di ba? Ang pagkaalam lang ng tao ay kapanganakan ni Jesus Christ. Pero hindi yun totoo. Hindi December pinanganak si Jesus Christ. Ang kapanganakan ni Jesus Christ maaaring September o October kasi, di ba, pinanganak si Jesus Christ ay hindi taglamig. Di ba? Sa Luke chapter 2. Yun. Pag binasa niyo yung Lucas chapter 2, nandun yun, pinanganak si Jesus Christ
yung mga tupa nasa labas. Kaya nga nagkaroon doon siya pinanganak sa sabsaban kasi nga walang mga hayop sa loob ng kulungan at wala na silang maupahan. Ganon yun. Kaya hindi December pinanganak si Jesus Christ. Imbento lang yun. Imbento lang yun ng mga tao. So, makita natin yung nakalimot o kinakalimutan ng Diyos. Ngayon, tanong ko sa inyo, mayroon bang nakaalala sa Diyos? Pagtanungin mo yung mga tao, subukan yung mag-interview. Kilala mo ba ang Diyos? Sasabihin niya, oo. Maraming Diyos, sabi niya. May sa bahay nga, maliliit eh. Yung sabihin naman ng isang bata, sa bahay may malaki. Sa sala may malaki. Hindi nila kilala yung tunay na Diyos, yung naglalang sa lahat. Ganun lang. Yan. Ang sabi naman ng Revelation, ang impyerno daw, yan, sabi rito, mapupunta doon lahat ng mga hindi sumampalataya, sabi rito, sa verse chapter 21, excuse. Sabi rito, ang mga duwag. Yun. Ibig sabihin ng duwag, ayaw nila sumampalataya kasi magagalit ang kanilang asawa, mga magulang. Yung unbelieving, yung hindi naniwala. Yung mga kasuklam-suklam. Yung mga mamatay tao. Yung mga manggagaway. Anong manggagaway? Yung, di ba yung mangkukulam. Yun. Saka yung mapagsamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Sabi rito na may asupre. May asupre. So makita natin yung impyerno ay destinasyon ng mga taong ayaw sumampalataya sa Diyos. Yan. Ayaw sumampalataya sa Diyos. So, ang impyerno ay makita natin na mainit. Yun. Sa Luke 16, nandun yun. Yun. Hindi ko nababasahin, ikukwento ko sa inyo, pero nandun yun. Sa Luke 16, 2 tao ang namatay. Yung mayaman, saka yung pulubi. Yun. Nung mamatay yung dalawa, ang sabi ng Bible, doon sa Luke 16, verse 22, saka 23, yung sabi nilibing, at sabi, yung kaluluwa nung mahirap ay napunta sa Abraham Bosom. Pag sinabing Abraham Bosom, mga kapatid, mga minamahal, yun ay paradise nung panahon na yun. Yun ang binanggit ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. Na sabi niya, doon sa sumpalataya sa kanya, isang magnanakaw, ang sabi, di ka ba natatakot doon sa isang nakapako rin? Na itong taong ito'y walang kasalanan? Anong sabi nung isa? Anong sabi niya kay Jesus Christ? Sabi niya, Lord, alalahanin mo ako pag nandun ka na sa paraiso o kaya sa kaharian. Anong sabi ni Jesus Christ? Ngayon din, isasama kita. Luke chapter 24. O kaya 23. So makita natin nandun. Yan ang paradise. Ngayon, ang paradise na binabanggit, nandun na sa langit. Yun. So, makita natin dito na sabi yan, yung mga hindi sumampalataya, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at lahat, sabi rito, all liars. Anong Tagalog ng liars? Mga sinungaling. Mga kapatid, sana huwag kayong magsisinungaling. Di ba? Magsabi kayo ng totoo. Kasi yung nasa Diyos ay totoo. Pero pag sinungaling ka, di ba sino yung ama ng kasinungalingan? Sino yung ama? Ay ang diablo, mga kapatid. Yan. John 8:44, nandoon yun. Ang yung amang diablo.
Siya mamamatay tao, pasimula pa lang. Siya ay ama ng kasinungalingan. Yun ang dyablo. Ang dyablo rin, mga kapatid, ang ama ng rebellion. Pag sinabing rebellion, yung mga lumalaban sa gobyerno o kaya sa Diyos, rebellion ang tawag noon sa English. Nagre-rebelde. Ayaw pasakop. So, makita natin dito, sabi nito, itatapon sila sa dagat-dagatang apoy na may asupre. Yun ay tinatawag na kamatayan. Ikalawang kamatayan. Yun. Apocalypse 21 verse 8. So, describe doon yung impyerno. Binanggit dito, lake of fire. Yan. So, makita natin, ang impyerno ay hindi kathang isip, kundi totoo. Mas marami nga, sabi ng isang pastor, mas marami daw ang binanggit ng impyerno kaysa langit sa Bible. So, yon. So, sabi rito, lahat ng, kanina binanggit ko, lahat ng kinalimutan ng Diyos. Ngayon, kung manonood kayo ng television, halimbawa may mga awarding, tinatawag na awarding ceremony. Yung mga artista, bibira lang artista nagpasalamat sa Diyos. Subukan nyo. Pasalamatan nila yung magulang, yung mga kasamang artista, tapos ano pa, yung director, mga fans, di ba? Oh. Kasi ako nanonood din ng mga ganyan eh. Hindi man lang nababanggit yung Diyos na nagpahiram sa kanyang buhay. So kaya nga sabi, kinalimutan nila ang Diyos. Kaya pupunta sila ng impyerno. So ibig sabihin, maraming mga mayaman na pupunta ng impyerno. Kasi nga, di ba? Wala silang mano sa buhay nila eh. Kaya mas mabuti yung mahirap kasi naalala ang Diyos. Di ba? Pag naharapan ka, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Ayan, di ba? Lumalapit yung mahirap. So, makita natin yung ano ng impyerno, lugar ng pagdurusa, lugar ng uod. Sa Mark chapter 9 verse 44, 46, and 48, nandoon. Sa impyerno daw may uod na hindi namamatay at ganon din may apoy na hindi namamatay. So, biruin mo yun. So, ibig sabihin doon, maring ang pupunta ng impyerno, bibigyan din ng katawan ng Diyos na pang-impyerno, kakainin yung katawan. Pero walang binanggit na Bible. Yun na, imagination ko lang yun, mga kapatid. Pero yung sumampalataya sa Panginoong Kristo, bibigyan ng katawang panlangit na katawan. Yan. Yung sabi sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21, binanggit doon, ng ating maging katawan na sumampalataya sa Kanya ay katulad ng Kanyang katawan. Katulad ng Kanyang katawan nung siya ay umakyat sa langit. Tinatawag sa English na glorified body. Alam ko sa Tagalog kung ano yun. Maluwalhating ano yun? Katawan. Glorified body sa English. Yan, ang buhay ang Panginoon. Basta na lang umakyat. So, ganon ang magiging katawan ng mga sumampalataya sa Kanya. Bubuhayin muli. Halimbawa, patay na ako. Dumating ang Panginoon. Bubuhayin ako uli. Oh. Yung katawan ko, yung mga buto ko, wala na yung bulok na yun eh. Pabulok yun. Sa lupa yun. Oh. Bibigyan ako ng katawan. Sabi ng iba, paano ka bibigyan ng katawan? Makapangyarihan ng Diyos eh.
Nalalang niya nga ang langit at lupa sa pamagitan ng kanyang salita. O, di ba? So, makita natin yung impyerno, lugar ng pagdurusa, lugar ng uod na hindi namamatay, at apoy na hindi namamatay. Yun ang description ng impyerno. Ngayon, sa pangalawa, for whom was hell prepared? Kanino ba talaga hinanda ang impyerno? Dito sa Matthew 25:41, nabanggit ko na ito kanina, pero basahin natin. Yan. Then shall say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil in his angels. Yan, sa Tagalog niyan. Yun, sasabihin sa kanya sa nasa kaliwa, sabi rito left hand, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa, ye cursed, into everlasting fire. So mga kapatid, pansinin natin yung word na everlasting fire. Walang hanggang apoy na hinanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yun, dadanasin ng tao, eternal. Di ba? Eternal yon, magpawalang hanggan na yon, doon ka na. Yung mga tao naman sumampalataya sa Panginoon, eternal din, makakasama ang Panginoon. Nang sabi ng Bible, yung Jerusalem bababa mula sa langit, na ang kalsada ay lantay na ginto, wala ng kuryente, dahil ang Diyos ang liwanag doon, hindi rin bibili ng pagkain, kasi ang Diyos ang bahala sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Kaya nga, tingnan natin yung pagbinasa mo yung Apocalypse 21. Ang sabi ng Bible, wala nang dagat. Puro lupa na lang. Kaya nga, ini-encourage ko po kayo, lahat ng makapanood ng video nito, bumili po kayo ng Bible. Diba? Yung Bible ay yung diglot. Pag sinabing diglot, English, Tagalog, nagkakalaga ng 800 mahigit. 800. Ay ang cellphone mo ang gamit ngayon eh. 6,000, 7,000, 8,000 eh. 5,000. Tapos, wala namang ano yun eh. May kwenta yun. Kaya lang, mas mahalaga ang Bible. Yung sinabi ni Jesus Christ eh. Anong sabi ni Jesus Christ? Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tao kailangan niya ng pagkain physical. Yan. Kanin, ulam, tinapay, kape, physical yon. Pag spiritual naman, mga kapatid, salita ng Diyos. Yan, salita naman ng Diyos. Spiritual food. So, pag isa lang kinakain mo, physical food lang, hindi ka pupunta ng langit. Yan, kailangan, mayroon ding spiritual food. Salita ng Diyos. Yun ang Biblia. So, makita natin, ang sabi ni Jesus Christ, ang sabi nga niya sa John chapter 5 verse 39, ano sabi niya? Sa mga mananampalataya, saliksikin ninyo ang banal na kasulatan, sapagkat inisip nyo nandun ang buhay na walang hanggan, at yun ang nagpatutuo tungkol sa akin. Yung Biblia daw, ang nagpatutuo tungkol sa kanya lahat. Malalaman mo doon sa kung sino siya, kung anong ginawa niya para sa tao. Diba? Malalaman mo kasi nagbabasa ka. Utos yan. Pero maraming mga leader ng mga reliyon, pinagbabawalan magbasa ng Biblia. Ay si Jesus Christ, sabi saliksikin eh. Utos niya eh. Ang iba naman sabi, basahin ninyo ang Biblia at bulay-bulayin. Ibig sabihin,
isipin lagi ang salita ng Diyos. So, makita natin, ang sabi dito, hindi daw hinanda ng Diyos ang impyerno sa tao. Ngayon, ang problema kasi, di ba, tinukso si Eva at Adan ng diablo. Nung magkasala si Eva at Adan, nawala yung fellowship ng Diyos at ng tao. Naputol ang relasyon. Ngayon, hindi nagtatapos doon. Kasi mahal ng Diyos ang tao. Sabi ng Bible, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, pero para yung kasalanan ng tao ay matubos. Matubos niya. Kaya siya ay nagkatawan tao. Tinubos niya. Yan, mababasa natin sa Ephesians, sulat ni Pablo, Ephesians 1:7. Na kay Kristo ang katubusan sa pamagitan ng dugo na kapatawaran ng kasalanan. Si Peter naman ay binanggit sa 1 Peter 1:18-19, ang sabi doon, hindi kayo tinubos ng mga nasisirang bagay tulad ng ginto, pila, kundi sa pamagitan ng kanyang dugo na walang bahid ng kasalanan. Tinubos daw tayo ng dugo. Kaya si Jesus Christ ang tubo sa atin. Ngayon, tanong, natubos ka na ba? Kasi kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, hindi ka natubos. Ikaw ngayon ang magbabayad ng iyong kasalanan doon sa impyerno pag ikaw ay namatay. Habang buhay ka pa, mayroon kang pagkakataon. Pero kapag patay ka na, wala na. Wala ka ng pagkakataon. Diba? Tulad nung mayaman. Diba? Yung binanggit ko kanina. Sa Luke 16:19-31. Yung mayaman. Ang sabi, papuntahin mo si Lazaro sa mga kapatid ko. Pero ang sabi ni Abraham, yun mga kapatid, kaluluwa na lang yun. Wala na yung katawan lupa. Anong sabi ni Abraham? Nandun na si Moses at ang mga propita, pag hindi siya naniwala doon, kahit na yung buhay na bumangon muli, ay hindi rin siya maniniwala. So, ganun ang sinabi. Nandun si Moses, di ba? Saka mga propita. Kaya sinulat ng mga propita ang salita ng Diyos para tayo makaalam ng plano ng Diyos sa mga tao. So, ganun eh. So, yung pangalawang tanong natin, kanino hinanda? Hindi sa tao. Kaya lang, siyempre, mautak din ang diablo, tinukso yung tao. Pero hindi nagpabaya ang Diyos. Diba? Nagsugo siya ng taga-pagligtas. Taga-tubos yung kasalanan. Diba? Tinubos tayo. Ang sabi ng Bible, tinubos ka. Sabi sa Corinthians, sabi ni Pablo, binili kayo sa halaga. Luwalhatiin ninyo ang Diyos ng inyong katawan. Ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti ng nakakalugod sa Diyos sa pamagitan ng iyong katawan upang maluwalhati ang Diyos. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi binili ka nga. Diba? Nilalang ng Diyos ang tao nung magkasala, ngayon binili. Ibig sabihin, tinubos ka. Kumbaga sa sanla, nakasanla ka na, ang tawag niyan, rimatado ka na sana eh. Pero hindi na rimata kasi nagbigay ng tagapagbayad. Ngayon, kapag hindi mo yung tinanggap yung tagapagbayad, wala ka ng pag-asa pag namatay ka. Iyon ang problema ng tao ngayon. Hindi nila alam yun. Ang akala nila, pag namatay na, wala na. Pero meron tayong kaluluwa, mga kapatid. Napag-aralan, na-content ko na yun. Yung creation of man, nandun yun. Nilang ng Diyos ang tao na 3 bahagi. Una, katawan, yung nakikita. Pangalawa, kaluluwa. Pangatlo, espiritu. Tinalakay ko doon, yung katawan mapupunta sa lupa,
sapagkat sa lupa siya nanggaling. Yung kaluluwa mapupunta sa impyerno o sa langit. Yung espiritu ay automatic yun, balik sa Diyos sapagkat siya ang nagbigay. Tinalakay ko yun, kaya sana pag napanood mo yung videos na ito, hanapin mo yun at mag-subscribe kayo, i-share ninyo. Para yung mga hindi nakakaalam, makaalam din. Yan. Nag-uumpisa pa lang, October pa lang ako nagsimula ang video. So, sabi dito sa pangatlo, how long will suffering there continue? Gaano daw katagal maghihirap? Yun, di ba? Gaano daw katagal maghihirap? Magpapatuloy ang paghihirap. Ang sabi ng Bible, forever. Forever. Kasi may eternity tayo, eternal life. Yun, forever yan. Ang sabi dito sa Isaiah 33 verse 14, sabi dito, the sinner in Zion are afraid. Yung ano daw sa Zion, mga makasalanan ay natakot. Yan. Hot surprise, sabi dito, the hypocrites, yung mga ipokrito, yung mapaglinlang, anong tawag yan? Yung hipokrito, yung nagkukunwari. Sabi dito, who among us shall dwell with the devouring fire? Yan. Ang iba raw sa atin, sabi yan, pupunta sa devouring, di ba naglalagablab na apoy. Who among us shall dwell with everlasting burning? Binanggit dito, ang iba daw ay pupunta sa everlasting burning, pagkasunog. Alam niyo ba yung description ng impyerno? Sinabi kasi nung mayroon, nakalimutan ko lang kung anong saang bahagi yun ng Bible. Impyerno, madilim, pero mainit. Madilim, mainit. Di ba pag may apoy, nagliwanag? So, ang apoy pala, mayroong apoy na blue, may apoy na parang orange, may apoy naman na pula. Ganun pala yung ano yun. So, yung uri siguro nung apoy doon na kasi sabi, darkness eh. May binanggit ang Bible na darkness, di ba? Pag sinabing darkness, madilim, kadiliman. So, makita natin, maghirap sila ng walang hanggan. Walang hanggan, yung kaluluwa. So, ang sabi rito, sa Revelation 20 verse 10, Revelation, pag Revelation, ang Tagalog niya sa Bible ay Apocalypse. Ang sabi rito, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall tormented day and night forever and ever. Forever and ever. So, makita natin, pagdating ng takdang panahon, ang sabi rito, yung diablo na dumaya, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy na may asupre, saka yung, ano yung best? Yan. Titingnan natin sa Tagalog. May Tagalog ditong Bible. 20 verse 10. Kaya bumili ako ng Tagalog kasi mahirap itagalog yung ano eh. Magkamali pa tayo. 20 verse 10. Verse 10, sana yun? Sabi to, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaruunan din naman ng hayop, beast. Yan. At bulaang propita. Mga kapatid, yung tinatawag na mga bulaang propita, yun ay nagtuturo ng mga mali. Yan ang bulaan. Bulaang propita at bulaang guro. Pag sinabing ganon, bulaan, ay
nagtuturo sila ng wala sa, hindi nakasulat sa Biblia. Kaya sila tinawag na bulaan o kaya manlililang guro. Ang iba naman dyan, pinipilipit yung salita ng Diyos. Yan, bulaan ang tawag. At sabi rito, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Magpakailan-kailanman. So, makita natin yung mga bagay na mangyari. Yan. Itong mga bagay na ito ay magaganap, sabi ng Bible, sa takdang panahon. So kung kaya, doon sa aking video na What is Death? Ano yung kamatayan? Maraming tao, ang kamatayan hindi pinaghandaan. Yung kabuhayan ang pinaghandaan. Yung mayaman, maraming kotse, maraming asawa, iyon ang pinagbawal ng Diyos. Lahat ginagawa, pero mayaman. Pero pag namatay siya, ang kanyang kaluluwa, nako, pupunta yan sa impyerno. Kapag hindi sumampalataya sa Panginoon. Iyon ang mangyari sa kanila. So, makita natin dito na forever. Yun ang may forever. Tayo naman may forever sa Panginoon. Diba? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? John chapter 14. Yan. Akat ako, sabi, punta ko sa Ama. Yan. At ipaghahanda ko kayo. At pagkatapos maghanda ko kayo, ako ay babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako naroon, ay duroon kayo. Magpakailanman. Yan. John chapter 14, nandun yun. Diba? In my Father's house, sa langit yun. Mansion. Binanggit mansion. Sa iba, room lang. Sa iba ng Bible, room. Pero sa King James 16:11, mansion. Diba? Mansion. So, makita natin ang sinabi ng Bible. Sa sunod na question, what was found in hell? Ano daw ang matatagpuan natin sa impyerno? Sinabi ni Prophet Isaiah sa 66:24, yan. Ang sabi ni Isaiah, matatagpuan ang impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay. Apoy na hindi namamatay at uod na hindi namamatay. Yan. Yan ang sinabi ni Isaiah, Prophet Isaiah. At pinatunayan niya ni Marcos. Yan. Aklat ni Marcos nandun din. Yan. Sa chapter 9 ng Marcos, sabi dito, yung uod na hindi namamatay at apoy na hindi namamatay. Sa verse 45, ganun din, binanggit uli. Uod na hindi namamatay at apoy. Sa 46, ganun din. Sa 48, ganun din. Uod na hindi namamatay at apoy na hindi namamatay ang matatagpuan sa impyerno. So, makita natin yung nakakatakot, yung imaginein mo na lang, no? Imaginein mo. Ngayon, yung naisip ko, mayroon akong naisip, mga kapatid, mga minamahal na, ay paano yung kunti lang yung kasalanan? Kasi sabi, mainit eh. Mayroon kayang division doon? Kasi yung Bible, silent po ang Bible doon. Ang sabi lang, mainit, may apoy na hindi namamatay at uod. Ngayon, ang tanong sa isip ko, paano na yung konting kasalanan? No? Parang lugi naman, no? Di ba sa government natin, mayroong yung hatol ng judge, mayroong 1 year imprisonment, tapos 5 years, tapos mayroon naman lifetime, ano lang tawag? Lifetime ba yung tawag na sa English? Yung habang buhay na pagkabilanggo dahil malaking kasalanan. Ngayon, iniisip ko lang,
sana may ano, ito sa akin lang ito ha. Sana may, kumbaga sa building, may palapag na yung matinding kasalanan doon sa ilalim. Kumbaga sa kupra, pag kukupra, no? Di ba pag nagkupra ng nyug, yan. Ang sa ilalim, nakatagilid. Kasi pag nakataob, sunog na sunog yon. Nakatagilid yung nasa ilalim. Yung nasa ibabaw lang ang nakadapa. Ako yung ibig ko sabihin, kung mayroong division ba, halimbawa, yung matinding kasalanan, nandoon sa pinakailalim. Tapos yung kunti lang, nasa ibabaw. Medyo hinigaw ng mainit. Pero walang binanggit ng Bible eh. Hindi pwede nating ano yun. Ano ko lang yun mga kapatid. So, makita natin, ang sabi, uod na hindi namamatay. Ngayon, dito sa pinakahuli, solusyon. Para hindi ka mapunta sa impyerno. Kaya ang tanong dito, how to avoid entering into hell? Paano daw natin maiiwasan? Kumbaga sa prevention. Di ba pag tag-araw, yun, may pinapaliwanag yung mga, anong tawag yun, yung fire, fire department na kailangan yung mga saksakan wag mag-overload. Yan. Kasi cause ng sunog. Yun. So, ibig sabihin, prevention ang tawag noon. Kaya ito, sabi dyan, how to avoid, paano maiwasan yung pagpasok sa impyerno. Yan. Paano maiwasan ang pagpasok sa impyerno? Yun ang pinakamahalaga. Yan. Alam mo na, mapapahama ka, pupunta ka sa impyerno, pag sakaling namatay. Ngayon, yung pinakahuli natin, paano maiwasan? Yan. Paano maiwasan? Okay. Yung unang-una, naisipin ng tao, sabi dito sa English, acknowledge, yan, yung acknowledge that we are a sinner. Tayo ay makasalanan. Romans 3:23 nandoon. Diba? Ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga, nagbigay ang Diyos ng tagapagligtas, ng tagatubos eh. Kasi, yung kabutihan natin, hindi yan sapat. Kahit mabuti kang tao, hindi yan sapat. Ang lahat ay nagkasala, sabi ng Bible. Sa Romans 6:23, ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit yung kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Binanggit na yung buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ay siya kasi ang nagbayad. So makita natin, acknowledge you are a sinner. Tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tinanggap na ikaw ay makasalanan, hindi ka nangangailangan ng tagapagligtas. Kasi sinabi mo, righteous ka eh. Diba? Self-righteous. Yan ang tawag doon. Ay sabi ng Bible, lahat ng tao makasalanan eh. Oh. Yun. Anong pangalawa? Pagsisihan natin yung kasalanan. Ang sabi ni Jesus Christ, except ye repent, diba? Maliban na kayo ay magsisi, mapapahamak kayong lahat. Yan. Luke chapter 13 verse 3, nandoon. Pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan at maniwala kayo sa salita ng Diyos. Yung pagsisi ng kasalanan, ayon sa Proverbs 28:13, nandoon, yung pagsisi, sabi, talikuran ninyo ang nagtatakip daw ng kasalanan ay hindi magtatagumpay, subalit ang nagpapahiring kasalanan ay pagpapalain. Yan, di ba? So, confession. So, makita natin dito, sabi rito,
Kung ipahayag mo ang iyong kasalanan, ay tapat ang Diyos na kayo ay patatawarin sa inyong mga kasalanan at lilinisin kayo sa lahat ng inyong kalikuan. Yan, yung paghingi ng tawad. 1 John 1:9. Yan. Tapos yung pagtalikod sa kasalanan. Sinabi nga ni Prophet Isaiah sabi rito, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his tooth. Yung mga masama ay kalimutan ang kanyang paraan, at ang mga hindi matuwid, sabi rito, ay ang kanyang kaisipan. And let him return unto the Lord. Kinakailangan daw magbalik loob sa Diyos, sabi yan, at bibigyan sila ng habag. Yun, di ba? Sabi yan, have mercy upon him and to our God, for He will abundantly pardon. Yun. Pag humingi daw ng tawa at tinilikuran mo yun, sabi, pag sinabing abundantly pardon, di ba magpapatawad? No, di ba? Abundant. Pag sinabing masaganang pagpapatawad, di tulad nating tao. Alam niyo ba na ang Diyos pag nagpatawad, kinakalimutan yung kasalanan? Mayroong bahagi sa Bible, doon sa Micah 7:19 yata yun. Ang sabi na parang inano sa ilalim ng dagat yung kasalanan. Ayon naman sa isang bahagi dito sa New Testament, yun, hindi niya na alalahanin pa yung kasalanan. Ganun magpatawad ang Diyos. Kaya lang ang diablo sabihin, hindi ka pinatawad ng Diyos. Kaya nagkasakit ka. Tutuksin ka ngayon. Tulad ni Job. So makita natin, ang sabi rito, yung paghingi ng tawad. Ngayon, pagkatapos niyan, anong sunod? Sampalatayanan mo yung tagapagligtas. Sinong tagapagligtas? Si Jesus Christ. Anong sabi ng Bible? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas, kundi pangalang Jesus. Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. Jesus. Yan. Makikita rin natin yan sa Matthew 1:21. Nung ipanganak siya ni Blessed Mary. Anong sabi doon? Papanganak isang lalaki, tatawagang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Yan. Tagapagligtas, Jesus. Nang meaning ng Jesus sa original, ang Jesus ay Jehovah the Savior. Diyos na tagapagligtas. Ang Jesus. Ang Je ay nagsisimbolo ng o naglaraw ng Jehovah. Je. Yung naman, salitang Greek ay Hoswa, Savior. Jehovah the Savior. Ganoon ang pangalang Jesus. Jehovah the Savior. Kasi pagdating ng Matthew 1:23 nandoon. Anong sabi? Yung ipinanganak si Jesus Christ, tatawaging Emmanuel. At liliwanagin na sumasa atin ang Diyos. Sino yung Emmanuel na yun? Si Jesus Christ. So makita natin, maraming tao hindi naniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Pag hindi ka naniwala kay Jesus Christ ng Diyos, may problema ka. Pag ikaw ay namatay, kasi sabi ni Jesus Christ, anong sabi kanya? Ang tumanggap sa akin ay tumanggap din ang nagsugo sa akin. Diyan, Matthew 10:40, nandun yun. Sinabi niya siya mismo nagsabi, ang tumanggap sa akin ay tinanggap din ang nagsugo sa akin. Ang sumampalataya sa akin ay sumampalataya din sa nagsugo sa akin. Ganon ang Bible. So, makita natin, ang sabi kasi, si Jesus Christ
lang ang kailangan natin para maligtas. Tingnan natin dito sa Acts 16:30. Nung si Apostle Paul at si Silas o Silas, sila ay ikinulong. Ikinulong sila dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nung hating gabi, ang sabi ng Bible, kumakanta pa yung dalawa. Nakakulong na nga kumakanta-kanta pa Narinig ng mga priso. Pero nung bandang lumindol at natakot yung mga priso. Paglindol, yung mga kandado ay nabuksan. Yung bantay bilanggo, dahil ang akala ay nakalabas na yung binabantayan niya, gustong maghugot sa Bicol, hugot yung magpakamatay. Anong sabi ni Pablo? Hoy, wag mong gawin yan, nandito kami lahat. Yan, sabi ni Apostol Pablo. Anong tanong nung bantay bilanggo? Ang sabi nito, ano yung gagawin ko? What must I to do to be saved? Anong gagawin ko para maligtas? Anong sabi ni Apostol Pablo? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Yung mga kasama niya. So makita natin, sabi, believe in the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Hindi sinabing, umayon ka sa reliyon, magpakabuti ka. Hindi Maniwala ka kay Kristo. Maliligtas ka at iyong mga mahal sa buhay. Kasi sasampalataya din sila. So makita natin dito na si Jesus Christ lang. Ngayon, dito sa sinulat ni Apostle John, sa John chapter 1 verse 12, anong sabi rito? Datapwat lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Yun. Yung sumampalataya para sa Kanyang pangalan, o tumanggap sa Kanya, nagiging anak ng Diyos. Nagiging anak ng Diyos. Ngayon, tanong. Nung tayo bininyagan na bata, ako bininyagan din, di ba? Ano sabi nung nagbinyag sa atin? Mrs., Mister, ang iyong anak ay anak na ng Diyos, Kristiyano na siya. Ganon, ang kinagis na natin. Kaya akala natin tayo ay anak ng Diyos. Pero walang katibayan, wala naman sa Bible na bata binibinyagan na naging anak. Si Jesus Christ, hindi nga bininyagan Ay bininyagan siya, malaki na, 30 na. Di ba? Nilubog siya sa tubig. Ang binyag na tinatawag sa Bible, yung nilulubog sa tubig. May symbolic kasi yun. Symbolic yan ng kamatayan at kamatayan at pagkalibing at pagkabuhay na muli. Yan ang baptism. Water baptism ang tawag. Pero hindi, walang infant baptism sa Bible na bata binibinyagan. Wala. Ipapuputol ko yung kamay ko kung may makita natin sa Bible, mabasa tayo na ang bata ay binibinyagan. Binubuhusan ng tubig ang ulo. Wala. Wala yan sa Bible. Yan. Baka magagalit kayo sa akin kung kayo magagalit sa akin, wala akong magagawa. Dahil totoo naman ang sinasabi ko. Ayaw ko ng gusto ko totoo. Kaya sa Bible ako bumabase. So, makita natin, sabi rito, nagiging anak ng Diyos. Yun. Ano ang kailangan, ano yung ginamit lang natin? Ang sabi, yung sumampalataya sa Kanyang pangalan. Yun ang magiging anak. Patutunayan natin sa
Dito sa Galatians chapter 3. Galatians chapter 3, verse 26. Ang sabi ng Galatians 3:26, saan yun? 26. Sabi ng verse 26 ng Galatia chapter 3, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sabi dito, nagiging mga kayong lahat kasi yung mga taga-Galacia, pag sinabing Galacia, mga churches yan, mga simbahan, lahat sila ay sumampalataya na sa Panginoon. Kaya nga, pinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanila na kayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi sa pamamagitan ng reliyon. Yun. So makita natin, yung puhunan natin mga kapatid, pananampalataya, paniniwala. Sa Bicol, pagtubod. Pagtubod kay Kristo. Yung kailangan. Hindi kay Maria. Si Maria nga, naligtas din yun eh. Sa Luke chapter 1 verse 46 and 47 naligtas din siya. So, makita natin yung biyaya ng Diyos. Kahit sa John 3:16 binanggit din ano sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na binigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan nasa Panginoong Hesukristo. Kung wala si Jesus Christ sa iyo, wala kang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan mo, mapupunta ka na impyerno. Buhay na walang hanggan din yan. Kasi buhay na walang hanggan, maghihirap ka. Ay sa Panginoon, hindi. Diba? Hindi ka maghihirap. So, makita natin yung pagpapala nung pagtanggap natin sa Panginoon. Diba? Tinanggap mo yung nagtubos sa'yo. Tinanggap mo yung naglalang sa'yo. Kung wala si Jesus Christ, hindi ka nalalang. Kinontent ko na yun. Nasa video ko na yun. Yun. Ang pamagat doon ay, Jesus Christ, who is He? Ang Panginoon, sabi niyan, Panginoong Hesus, sino siya? Nandun yun. Siya ay creator, di ba? Tagapaglalang. Kung wala siya, walang nalalang. John 1:3. So, makita natin, dito tayo ay nagiging anak ng Diyos. Tayo ay pupunta na ng langit kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya lang, kinakailangan mo magpatuloy. Ang Kristiyano ay walang retirement. Kailangan magpatuloy ka. Ang sabi ng Panginoong Hesus, diba, sabi niya doon sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin, sila ay kilala ko, sila ay sumusunod. Saan sumusunod? Sa turo niya. Saan ang turo niya? Nasa Biblia. Kaya kung wala kayong Biblia, bumili na kayo. Pag nakinig kayo sa video ko, diba? Marami kayong mababasa sa Biblia. Matututo kayo. Kaya nga ko ito ginawa para ako ay sa biyaya ng Diyos makatulong. Sapagkat binigyan ako ng talino ng Diyos para makapagturo sa kapwa. Yun. Kahit na nagkakaedad na, basta makapagsalita pa, magagamit ako ng Panginoon. Ako sa kasalukuyan ay 72 na. Siguro pag nakita nyo ako ay maano kayo dahil
Kala nyo, maganda pa yung katawan. Kaya lang, kuba na ako, mga kapatid. Kuba. Yun. May problema ng aking spinal cord. Spinal ba daw doon? Dito sa likod. Yan. So, makita natin yung biyaya ng pagtuturo sa akin ay gusto kong ibahagi. Kasi nga noon, nagtuturo ako ng Sunday School. Nagpipreach ako. Ay ngayon, hindi na. So, sa pamagitan ng video sa YouTube, yun ang naisip ko, kahit paano, sa biyaya ng Panginoon, makatulong ako. Kaya nga, sa makapanood nito, ay i-share ninyo. O mag-subscribe kayo. Kasi patuloy, habang nabubuhay ako, patuloy po ito na mag-upload ako ng mga video, biblical teaching. Walang halo itong iba. Mga singing, mga boxing. Wala itong halo. Biblical na pangangaral ng salita ng Diyos. Puro biblical. So, yun. So, ulitin ko, di ba, yung kahulugan ay impyerno ay lugar ng pagdurusa. Bakit yun ginawa? Para sana sa dyablo, pero tinukso ng dyablo ang tao, kaya nagkasala. Pero hindi natutulog ang Diyos, gumawa ng paraan at tinubos tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Siya ay Diyos na katawang tao, tinubos tayo. Pagkatapos, ang sabi rito, kung hanggang kailan, eternal ang parusa ng Diyos. Kaya nga sa John 3:36, di ba, ang sabi, ang mga sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya sa anak ay ang galit ng Diyos ang mapa sa kanila. Yun. Abide it, sabi sa English, abide it forever. Ibig sabihin, doon sa parusa niya, doon sa impyerno, forever. Abide it forever, yung galit ng Panginoon. Kaya mapunta ka sa impyerno kapag hindi mo tinanggap yung binigay na tagapagligtas. Yun. So, sa hapon na ito ay gusto kong ipabatid sa inyo na mahal kayo ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Kaya nga sabi ng John 3:16 biruin mo, for God so loved the world. Yung iba kasing Bible, ang nakalagay, for God loved the world. Ang word doon, mga tao. Pero sa King James, for God so loved. So, ibig sabihin, pag dinugtungan mo ng so, yung love, matindi yun. May dating. Di ba, pag sinabi mo sa isang babae, I love you so much. Di ba? Ang tindi, ano? I love you so much. Pero pag sinabihan mo lang, I love you, hindi ganong yung dating eh. Pero pag sinabi mo, I love you so much, may dating. Matindi ang dating, di ba? Yun. Sabi, for God so loved the world. For God so loved the people. Yun. So, sana ay mag-like kayo, tapos mag-share at mag-subscribe kayo sa munting channel nito. Para lalo kayong yung maunawaan yung spiritual na mga bagay. Yun. So, ngayon, maraming salamat sa Panginoon at manalangin tayo. Dakilang Diyos sa mga banal, salamat po Panginoon sa hapon na ito, sa iyong paggabay. Salamat Panginoon sa iyong salita na nagamit at sa pamagitan ng iyong biyaya. Pinupuri kita Panginoon, pinuhati ng aking kaluluwa, espiritu at katawan sapagkat naraptan purihin, luwalhatin at sambahin o Diyos. Sa hapon ding ito ay yung mga makapanood ng video nito ay tulungan niyo po sila Panginoon na maunawa nila ang iyong salita at makaiwas sila Panginoon sa pagpunta sa kapahamakan sa impyerno. Dalangin ko po Panginoon na magligtas po kayo ng mga kaluluwa sa pamagitan po ng videos nito. Mga videos ko po o Diyos. Maraming salamat, binabalik ko po sa iyo Ama ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagluwalhati.
Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.